Naaalala ko pa ang gabing iyon habang nakatayo ako sa dining table at nakatingin sa makapal na stack ng printed statements na hindi naman nakapangalan sa akin. Doon ko unang naramdaman ng malinaw na tapos na akong magpanggap na sustainable pa ang lahat ng ito. Ako si Colette at sa wakas ay sinabi ko ng direkta na wala na akong balak magbigay pa ng kahit $1 para sa mga gastusing matagal nang lumampas sa anumang maituturing na makatuwiran. Pinili kong mag-focus sa mga numero kaysa sa guilt. Itinulak ko ang mga sobre papunta kay mom at sinabi kong hindi ko obligasyong sagutin ang utilities, car, maintenance at minimum payments ng credit cards na hindi naman totoong emergencies. Iwinasiwas lang niya ang kamay niya sa mga bills at sinabi niyang hindi naman daw seryoso ang mga iyon habang pinipilit na ang isang mabuting anak na babae ay dapat tumulong imbes na gawing drama ang maliliit na obligasyon. Matagal ko nang kilala ang tonong iyon. Iyong klase ng boses kung saan ang mga unpaid balances ay nagiging responsibilidad ko dahil mas madali para sa kanila ang katahimikan kaysa sa pagiging tapat. Sumandal si Dad sa upuan niya at nagsalita ng may kumpiyansa bago nagbanggit ng numerong alam niyang kayang kontrolin ang buong silid. Si Naen, nagpapadala ng $5,000 kada buwan, sabi niya, at ipinahiwatig niyang para bang nakikitira lang ako ng libre at ine-enjoy ang comfort na ibang tao ang nagbabayad. Alam ko agad kung bakit tumama iyon ng ganoon. Ginawa akong problema ang walang utang na loob ang taong kumakain ng espasyo ng walang ambag. Hindi ako sumigaw at hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko. Tahimik ko lang sinabi kay Naen na siya na ang humawak sa buong pile ng bills dahil mukhang siya naman pala ang tunay na sumusuporta sa bahay na iyon. Ang ekspresyon sa mukha niya ang nagsabi sa akin na naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Alam niya kung saan talaga nanggagaling ang perang iyon. At alam niyang, sa oras na magsalita ako babagsak ang ilusyon na matagal niyang pinakinabangan. Pero bago ko ikwento kung ano ang nangyari nang sundan nila ako hanggang driveway at pilitin akong ibalik sa role na ginawa nila para sa akin, siguraduhin ninyong mag-follow, subscribe at ishare ang opinion ninyo dahil doon talaga nagsimulang mabasag ang lahat. Nagsimula akong magtrabaho ng full-time bago ko pa man talaga alam kung ano ang gusto kong gawin sa buhay dahil ang pinakamabilis na paraan para manatiling afloat ay ang magkaroon ng steady na kita. Nahihirapan noon ang mga magulang ko sa utilities at mortgage adjustments at bawat unexpected fee ay nauuwi sa panibagong usapan tungkol sa sakripisyo. Kaya ang pagtanggap ko ng trabaho ay hindi dahil sa ambition kundi parang pressure valve para mabawasan ang tensyon sa bahay. Sinabi ko sa sarili kong pansamantala lang ang pagtulong hanggang humupa lang ang stress nila pero sapat na ang unang transfer para makahinga silang lahat ng maluwag. Nakita ko ang reaksyon nila at doon ko na-realize na hindi nila iyon tiningnan bilang suporta kundi bilang solusyon. Mas madaling magpadala ng pera kaysa makipagtalo tungkol sa pride kaya ipinadala ko na lang ang pera at pilit hindi iniisip na magiging pangmatagalang obligasyon iyon. Nagsimula ang problema nang ang isang simpleng pagtulong ay naging buwan ng routine nang hindi man lang tinatanong kung gusto ko pa bang ipagpatuloy. Wala kaming napag-usapang terms at walang kahit sino ang nag-check kung okay pa ba ako sa arrangement. Parehong oras kada buwan, umaalis ang pera sa account ko hanggang sa tratuhin na iyon ng mga magulang ko na parang regular income ng household. Ang dapat sana'y temporary breathing room ay naging parang institusyon. Dahan-dahan ang pagbabago, pero nararamdaman ko iyon tuwing may due na bill at walang nag-aalinlangan na ako ang sasagot. Nagbago ang tono nila mula sa pasasalamat tungo sa expectation at hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang transition na iyon. Pinili kong manahimik para hindi sila mapahiya. Imbes na direktang magpadala sa mga magulang ko, idinaan ko ang lahat ng transfers sa account ni Naen dahil akala ko makakatulong iyon para hindi nila maramdaman na umaasa sila sa mas batang anak nila. Pumayag si Naen nang hindi masyadong nagtatanong at kinumbinsi ko ang sarili kong harmless lang ang arrangement. Hindi ko naisip kung gaano kabilis tumitibay ang assumptions kapag hinayaan mong tumagal. Nakita ng mga magulang ko ang pangalan ni Naen sa deposits at agad silang bumuo ng sariling kwento na siya ang responsable sa lahat. Unti-unti silang bumuo ng narrative tungkol sa pagiging maaasahan niya habang nananatili akong tahimik
dahil pakiramdam ko noon, ang pagwasak sa ilusyon nila ay parang pagsira rin sa emotional comfort nila. Habang tumatagal ang setup, lalo itong naging imposibleng itama. Tuwing holiday si Naen ang pinupuri dahil sa generosity niya. Tuwing may financial problem, laging may reassurance na aayusin iyon ni Naen. Nanatili akong nasa background at hinayaan silang paniwalaan ang sarili nilang bersyon ng kwento dahil akala ko makatwiran na kapalit iyon para maprotektahan ang pride nila. Ang hindi ko napansin ay ang tunay na presyo ng pagiging anonymous. Tumigil silang tratuhin ako bilang isang taong may sariling desisyon at nagsimula nila akong tratuhin na parang pagmamay-ari ng pamilya ang trabaho at pagod ko. Hindi na ako anak na kusang tumutulong dahil may malasakit. Naging mekanismo na lang ako. Sa bawat transfer pakiramdam ko ay unti-unting nawawala ang kontrol ko sa sarili kong buhay. Ang workplace bonus ay hindi na naging personal achievement dahil bawat pagtaas ng income ko ay agad sinusundan ng panibagong usapan tungkol sa bagong pangangailangan sa bahay. Hindi ako makapag-ipon nang hindi kinukwestiyon. Hindi ako pwedeng tumanggi nang hindi naririnig na essential ang ilang bills. Hindi mahalaga kung may sarili rin akong plano o obligasyong kailangang paglaanan. Ang assumption ay umiiral ako para panatilihing stable ang lahat ng tao sa paligid ko. Kahit si Naen, tumigil na ring magtanong kung okay pa ba sa akin ang arrangement. Tinanggap niya ang lahat ng papuring napupunta sa kanya at hinayaan niyang magpatuloy ang kasinungalingan dahil nakabuti iyon sa image niya. Paulit-ulit kong hinihintay ang tamang panahon para magsalita. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na baka sa susunod na billing cycle ay magiging iba na ang lahat, na makakapaglatag ako ng boundaries at alternatibong paraan, pero sa tuwing may usapan tungkol sa pera, natatapos na ito bago pa man ako makapasok sa silid. Kapag nag-atubili akong magpadala ng payment, may agad magte-text para kumpirmahin kung anong oras darating ang transfer. Walang direktang naninisi sa akin pero ramdam ko ang bigat ng obligasyon sa bawat mensahe. Alam kong ang pag-atras ay magmumukhang pagtataksil, kaya kinumbinsi ko ang sarili kong mas madali ang paghihintay kaysa komprontasyon. Kalaunan tuluyan nang nawala ang pagkakaiba ng generosity at duty. Pinakamalinaw kong naramdaman ang pagbabagong iyon nang tumigil ang mga magulang ko sa pagpapasalamat kay Naen. Hindi na nila pinupuri ang effort niya dahil sa isip nila, kanila na talaga ang perang iyon. Mas pinag-uusapan pa nila kung saan nila gagamitin ang pera kaysa kung paano ito dumarating. Ang wire transfers ay hindi na tinitingnan bilang tulong o regalo. Naging permanenteng bahagi na ito ng budget nila, isang bagay na parang walang kinalaman sa sarili kong pangangailangan, goals o limitasyon. Sa pananatili kong tahimik, hinayaan kong gawing entitlement ng pamilya ang kinikita ko. Dumating ako sa puntong pakiramdam ko ay may nakaabang ng kukuha sa bawat dolyar bago pa man ito pumasok sa account ko. Wala nang espasyo para sa personal growth dahil sinisip-sip ng household ang lahat ng kaya kong ibigay. Hindi naman ako naghahanap ng papuri, pero nang mawala ang choice ko, ang dating kusang pagtulong ay naging nakakakulong at nakakasakal. Doon ko na-realize na hindi nila kailanman makikita ang mga payments bilang tulong. Para sa kanila, obligasyon iyon na walang expiration date at walang maayos na paraan para umalis sa role na hindi ko naman kusang pinili. 3 taon bago iyon, naharap ako sa bersyon ng family expectations na mas mabilis lumaki kaysa sa kakayahan ng sweldo ko. At naaalala ko pa kung paano bawat achievement ko ay nagiging placeholder lang para sa susunod na demand. Nag-a-adjust noon ang mga magulang ko sa mas maliit na income at dahil napatunayan ko nang kaya kong magpadala ng pera nang walang reklamo, isinama na nila ang tulong ko sa mismong definition nila ng stability. Kasabay noon, unti-unting naging simbolo si Naen na mahigpit nilang kinakapitan. Naniniwala silang siya ang ehemplo ng responsibilidad at gumawa sila ng emotional narratives sa paniniwalang iyon nang hindi man lang sinusuri kung totoo ba talaga. Naging permanenteng bahagi ng mga usapan namin ang pagpuri sa kanya lalo na tuwing holidays kapag may bumibisitang relatives. Paulit-ulit kong naririnig sina mom at dad na sinasabing si Naen daw ang backbone na nagpapatatag sa buong household. Ang mas nakakagulo sa akin ay kung gaano sila kasigurado sa mga bagay na hindi naman nila kailanman bine-verify.
Inilarawan ni Mom si Naen bilang disiplinado raw sa finances, habang si Dad naman ay paulit-ulit na nagkukuwento tungkol sa work ethic niya at kung paano raw ito nagdala ng structure sa chaotic na panahon ng pamilya namin. Itinaas nila ang tingin sa kanya gamit lang ang mga salita at dahil doon, tuluyang nabago ang hierarchy sa loob ng pamilya namin. Inaasahan akong makinig na parang natural lang ang distribusyon ng recognition na iyon. Tuwing tumataas ang utilities o kailangang ipaayos ang air conditioning unit sa akin, bumabaling ang focus nila imbes na kay Naen. Dahil sa isip nila siya na raw ang may malaking responsibilidad, kaya ako naman ang dapat sumalo sa lahat ng iba pa. Ang phrase na lahat ng iba pa ay sobrang vague na kaya nitong lamunin ang buong categories ng financial burden. Ako ang sumasagot sa internet electricity upgrades para manatiling maayos ang bahay maintenance calls at pati emergency technician visits kapag may nasisira. Ang hindi sinasabing rule ay kailangan kong akuin ang lahat ng iyon nang hindi nagpapakita ng frustration. Pilit kong binabalanse ang mga gastos na iyon habang sinusubukan ding mauna sa sarili kong bills. Tumaas ang renta ko noong panahong iyon at binago rin ng employer ko ang structure ng health insurance contributions kaya mas malaki na ang kailangang sagutin ng mga empleyado. Gusto ko sanang magkaroon ng ipon na hindi agad nawawala para sa plano ng ibang tao. Pero sa tuwing sinusubukan kong magtakda ng limitasyon, nauuwi lang ito sa emotional manipulation na nakabalot sa salitang family unity. Tatanungin ako ni Mom kung tingin ko raw ba ay mas mababa ako sa household responsibilities. Tatanungin naman ako ni Dad kung gusto ko bang maghirap ang iba dahil lang gusto kong maging komportable. Ginagawa nilang selfishness ang simpleng pag-aalinlangan ko. Samantala tahimik lang na nananatili si Naen sa loob ng narrative na iyon. Hindi niya tinututulan ang mga papuri at hindi rin niya kailanman itinama ang maling assumptions nila. Kumikilos siyang tila natutuwa tuwing pinupuri ng mga kamag-anak ang kanyang katapatan. Nakikisabay siya sa mga birong nagpapahiwatig na parang hindi ko pa ganap na uunawaan ang pagiging adulto. Sa tuwing may pumapalakpak sa kanyang pagiging mapagbigay, makikita sa kanyang mga mata na alam niya kung ano talaga ang napapakinabangan niya. Hindi niya kailanman tinanggihan ang katayuang ibinigay sa kanya dahil pabor sa kanya ang kasinungalingang iyon. Tuwing naiisip kong linawin ang totoo, nararamdaman ko ang bigat ng konseptong tinatawag ng mga magulang ko na pride. Naniniwala sila na ang pagiging bukas tungkol sa pera ay magmumukha silang umaasa sa iba at para sa kanila ang pagdepende ay katumbas ng kabiguan. Natutunan ko na ang pagwawasto sa maling paniniwala nila ay maaaring ituring na pagpapahiya sa kanila. Kapag hihilingin ko kay Nadine na ibalik sa akin ang pagkilalang hindi naman niya pinaghirapan, maaaring mabunyag ang kagustuhan niyang tanggapin ang kredito na hindi kanya. Kaya ang katahimikang nagpoprotekta sa pride nila ay siya ring bumubura sa sarili kong boses at karapatan. May kapalit ang katahimikang iyon. Paulit-ulit akong pinaaalalahanan ng nanay ko na hindi opsyonal ang ambag sa pamilya. Pinapaalala naman ng tatay ko na nasusukat ang pasasalamat sa kung gaano kalaki ang kayang isakripisyo ng isang tao. Dahil sa mga salitang iyon, ang kita ko ay naging usaping moral imbes na praktikal. Sa halip na maging isang taong gumagawa ng sariling desisyon, naging instrumento ako ng obligasyon. Unti-unting lumawak ang emosyonal na pressure hanggang sa umabot ito sa mga simpleng gawain sa bahay. Napansin kong inilalagay na ang mga resibo ng gastusin malapit sa bag ko imbes na sa mesa. Napansin ko rin na kapag wala ako sa hapunan agad, may nagtatanong kung magbabago ba ang schedule ng mga bayarin. Humigpit ang mga inaasahan ng walang direktang komprontasyon. Walang tahasang nag-aakusa sa akin, pero lahat kumikilos na parang karapatan nila ang susunod na perang lalabas sa account ko. Naging malinaw ang hierarchy sa loob ng pamilya. Si Nadine ay inilagay sa mataas na antas bilang simbolo ng pagiging maaasahan habang ako naman ay nasa ilalim niya, tahimik na mekanismong nagpapatuloy sa komportableng buhay nila. Ang kahit kaunting pagtutol ko ay nagmumukhang banta dahil sinisira nito ang paniniwala nilang nakapagpalaki sila ng maaasahang provider para sa pamilya. Kapag nagdadalawang isip ako, sinasabi ng nanay ko na bahagi raw ng pagiging adulto ang pagtitiis sa emosyonal na bigat.
Kapag tahimik akong tumututol sa loob ko, pinaaalalahanan ako ng tatay ko na nangangailangan ng sakripisyo ang legacy ng pamilya. Dahan-dahan kong naunawaan ang lahat. Bawat emosyonal na koneksyon, bawat alaala ng nakaraan, bawat pakiusap tungkol sa pagkakaisa ng pamilya ay nagpapakain lamang sa paikot na sistemang nagpapatuloy dahil patuloy akong nagbibigay at patuloy silang naniniwala. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung kaya ko bang habambuhay na magbigay dahil ang kasinungalingang iyon ang nagsisilbing proteksyon nila laban sa pananagutan. Ang nagsimula bilang simpleng pagtulong ay naging siklong walang katapusan. Ramdam kong unti-unti akong nalulubog sa papel na wala ng labasan at wala ring pagkilala. Naunawaan kong ang pagtatakda ng boundaries ay hindi lang basta hindi hinihikayat, kundi tila ipinagbabawal. Isang taon bago nito sinubukan kong bawasan ang perang tahimik na lumalabas mula sa account ko dahil umaasa akong magkakaroon ako ng espasyo para mabuhay para sa sarili ko. Hindi naman malaki ang pagbabagong ginawa ko dahil hindi ko inisip na ang maingat na desisyong iyon ay agad makakasakit ng iba. Mali ang pagkakaunawa ko sa kung gaano kalalim tinanggap ng mga magulang ko ang kwento ng sakripisyo. Nang bumaba ang perang ipinapadala ko, nag-react agad si mama sa loob lamang ng ilang oras at kinausap niya ako na parang may sinira akong hindi nakasulat na sumpaan. Sinabi niya na ang tunay na debosyon ay nasusukat sa consistency at ang consistency ay pinapatunayan sa pagpapatuloy ng anumang unang naitatag. Nang sabihin kong kailangan kong pagtuunan ang sarili kong espasyo at kapayapaan, tinitigan niya ako at tinanong kung bakit daw nagbago ang priorities ko. Sinabi niyang hindi kailangang ipaliwanag ang loyalty sa pamilya dahil ang loyalty raw ay dapat umiiral ng walang negosasyon. Ang sagot ko ay sinalubong lamang ng sunod-sunod niyang buntong hininga ng pagkadismaya. Sa kanya sinabi na si Nadine ay hindi kailanman nag-atubili kapag kailangan ng pamilya ng katatagan. Matalim ang sinabi niyang iyon at tumama ito gaya ng gusto niya dahil ipinahiwatig nitong ako lang ang lumilihis sa isang uri ng asal na tila lahat maliban sa akin ay naiintindihan. Kinausap ako ni Dad ng gabing iyon at ang tono niya ay parang ang pagpipigil ko ay katumbas na ng pagtanggi sa pamilya. Sinabi niya na ang bawat henerasyon ay umaasa sa maliliit, ngunit tuloy-tuloy na sakripisyo, at kapag may isang nawala, nalalagay sa panganib ang legacy ng pamilya. Nakinig ako at doon ko naunawaan na hindi talaga praktikal na pangangailangan ang pinag-uusapan nila. Ang pinag-uusapan nila ay simbolismo, expectation, consistency, at ang imahe ng isang nagkakaisang tahanan kung saan laging nasa sentro ang mga nakatatanda. Kumikilos siyang tila natutuwa tuwing pinupuri ng mga kamag-anak ang kanyang katapatan. Nakikisabay siya sa mga birong nagpapahiwatig na parang hindi ko paganap na uunawaan ang pagiging adulto. Sa tuwing may pumapalakpak sa kanyang pagiging mapagbigay, makikita sa kanyang mga mata na alam niya kung ano talaga ang napapakinabangan niya. Hindi niya kailanman tinanggihan ang katayuang ibinigay sa kanya dahil pabor sa kanya ang kasinungalingang iyon. Tuwing naiisip kong linawin ang totoo, nararamdaman ko ang bigat ng konseptong tinatawag ng mga magulang ko na pride. Naniniwala sila na ang pagiging bukas tungkol sa pera ay magmumukha silang umaasa sa iba at para sa kanila ang pagdepende ay katumbas ng kabiguan. Natutunan ko na ang pagwawasto sa maling paniniwala nila ay maaaring ituring na pagpapahiya sa kanila. Kapag hihilingin ko kay Nadine na ibalik sa akin ang pagkilalang hindi naman niya pinaghirapan, maaaring mabunyag ang kagustuhan niyang tanggapin ang kredito na hindi kanya. Kaya ang katahimikang nagpoprotekta sa pride nila ay siya ring bumubura sa sarili kong boses at karapatan. May kapalit ang katahimikang iyon. Paulit-ulit akong pinaaalalahanan ng nanay ko na hindi opsyonal ang ambag sa pamilya. Pinapaalala naman ng tatay ko na nasusukat ang pasasalamat sa kung gaano kalaki ang kayang isakripisyo ng isang tao. Dahil sa mga salitang iyon, ang kita ko ay naging usaping moral imbes na praktikal. Sa halip na maging isang taong gumagawa ng sariling desisyon, naging instrumento ako ng obligasyon. Unti-unting lumawak ang emosyonal na pressure hanggang sa umabot ito sa mga simpleng gawain sa bahay. Napansin kong inilalagay na ang mga resibo ng gastusin malapit sa bag ko imbes na sa mesa. Napansin ko rin na kapag wala ako sa hapunan agad,
may nagtatanong kung magbabago ba ang schedule ng mga bayarin. Humigpit ang mga inaasahan ng walang direktang komprontasyon. Walang tahasang nag-aakusa sa akin, pero lahat kumikilos na parang karapatan nila ang susunod na perang lalabas sa account ko. Naging malinaw ang hierarchy sa loob ng pamilya. Si Nadine ay inilagay sa mataas na antas bilang simbolo ng pagiging maaasahan, habang ako naman ay nasa ilalim niya, tahimik na mekanismong nagpapatuloy sa komportabling buhay nila. Ang kahit kaunting pagtutol ko ay nagmumukhang banta dahil sinisira nito ang paniniwala nilang nakapagpalaki sila ng maaasahang provider para sa pamilya. Kapag nagdadalawang isip ako, sinasabi ng nanay ko na bahagi raw ng pagiging adulto ang pagtitiis sa emosyonal na bigat. Kapag tahimik akong tumututol sa loob ko, pinaaalalahanan ako ng tatay ko na nangangailangan ng sakripisyo ang legacy ng pamilya. Dahan-dahan kong naunawaan ang lahat. Bawat emosyonal na koneksyon, bawat alaala ng nakaraan, bawat pakiusap tungkol sa pagkakaisa ng pamilya ay nagpapakain lamang sa paikot na sistemang nagpapatuloy dahil patuloy akong nagbibigay at patuloy silang naniniwala. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung kaya ko bang habambuhay na magbigay dahil ang kasinungalingang iyon ang nagsisilbing proteksyon nila laban sa pananagutan. Ang nagsimula bilang simpleng pagtulong ay naging siklong walang katapusan. Ramdam kong unti-unti akong nalulubog sa papel na wala nang labasan at wala ring pagkilala. Naunawaan kong ang pagtatakda ng boundaries ay hindi lang basta hindi hinihikayat, kundi tila ipinagbabawal. Isang taon bago nito sinubukan kong bawasan ang perang tahimik na lumalabas mula sa account ko dahil umaasa akong magkakaroon ako ng espasyo para mabuhay para sa sarili ko. Hindi naman malaki ang pagbabagong ginawa ko dahil hindi ko inisip na ang maingat na desisyong iyon ay agad makakasakit ng iba. Mali ang pagkakaunawa ko sa kung gaano kalalim tinanggap ng mga magulang ko ang kwento ng sakripisyo. Nang bumaba ang perang ipinapadala ko, nag-react agad si Mama sa loob lamang ng ilang oras at kinausap niya ako na parang may sinira akong hindi nakasulat na sumpaan. Sinabi niya na ang tunay na devotion ay nasusukat sa consistency at ang consistency ay pinapatunayan sa pagpapatuloy ng anumang unang naitatag. Nang sabihin kong kailangan kong pagtuunan ang sarili kong espasyo at kapayapaan, tinitigan niya ako at tinanong kung bakit daw nagbago ang priorities ko. Sinabi niyang hindi kailangang ipaliwanag ang loyalty sa pamilya dahil ang loyalty raw ay dapat umiiral ng walang negosasyon. Ang sagot ko ay sinalubong lamang ng sunod-sunod niyang buntong hininga ng pagkadismaya. Sa kanya sinabi na si Nadine ay hindi kailanman nag-atubili kapag kailangan ng pamilya ng katatagan. Matalim ang sinabi niyang iyon at tumama ito gaya ng gusto niya dahil ipinahiwatig nitong ako lang ang lumilihis sa isang uri ng asal na tila lahat maliban sa akin ay naiintindihan. Kinausap ako ni Dad ng gabing iyon at ang tono niya ay parang ang pagpipigil ko ay katumbas na ng pagtanggi sa pamilya. Sinabi niya na ang bawat henerasyon ay umaasa sa maliliit ngunit tuloy-tuloy na sakripisyo at kapag may isang nawala, nalalagay sa panganib ang legacy ng pamilya. Nakinig ako at doon ko naunawaan na hindi talaga praktikal na pangangailangan ang pinag-uusapan nila. Ang pinag-uusapan na nila ay simbolismo, expectation, consistency at ang imahe ng isang nagkakaisang tahanan kung saan laging nasa sentro ang mga nakatatanda. Doon ko tuluyang nakita ang malinaw na pagkakahiwalay ng realidad at ilusyon. Nang suriin ko ang credit report ko noong linggong iyon, may maliit, ngunit kapansin-pansing pagbaba sa bahagi ng payment history. Tumawag ako sa isang representative para humingi ng paliwanag at ipinaliwanag niya ang sunod-sunod na epekto na maaaring mangyari kapag nagpatuloy ang mga late payments. Binanggit niya na maaari itong magdulot ng hirap sa pagkuha ng magandang lease at mas mahigpit na kondisyon sa mga susunod na aplikasyon. Wala siyang bahid ng panghuhusga habang nagsasalita dahil trabaho niya ang mag-assess, hindi magbigay ng counseling. Nagpasalamat ako at nanahimik ng halos 1 minuto habang iniisip kung ilang oportunidad ang maaaring mawala kung ipagpapatuloy ko ang pagpapanggap na magkapareho ang obligasyon at pagkatao ko. Nang sumunod na weekend, naglibot ako sa isang apartment complex dahil gusto ko lang munang kumuha ng impormasyon at hindi pa agad magdesisyon. Ang leasing agent ay isang lalaking nagngangalang Howard
at napansin niya agad ang bigat sa boses ko bago ko pa matapos ang unang pangungusap ko. Ipinaliwanag ko na gusto kong makalayo sa shared financial liability at tumango siya nang hindi nagtatanong ng personal na detalye. Sinabi ni Howard na maraming tenants na nag-aalinlangan ang ipinagpapaliban ang pag-alis ng isa pang taon bago nila ma-realize na lalo lang lumalala ang bigat habang naghihintay sila. Tinanong niya kung may employment documents at proof ako ng consistent deposits at sinabi kong nakahanda na ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Howard ang proseso ng aplikasyon sa simpleng paraan. Sinabi niya, mas pinapahalagahan ng landlords ang predictability kaysa perfection. Nang gamitin niya ang salitang predictability, naramdaman ko agad ang matinding kaibahan nito sa sitwasyon sa bahay namin. Ang predictability ay nangangailangan ng boundaries. Ang boundaries ay nangangailangan ng autonomy. At ang autonomy ay nangangailangan ng lakas ng loob para umalis. Umuwi akong may kakaibang katahimikan sa ilalim ng anxiety ko. Sa unang pagkakataon, ang ideya ng paghihiwalay ay hindi na pakiramdam ng pagtataksil. Pakiramdam ito ng pagpreserba sa sarili. Sinuri ko ang mga account ko ng gabing iyon at gumawa ako ng bagong spreadsheet na puro projected expenses ko lang ang laman. Ipinakita ng malinaw na dokumentong iyon ang simpleng katotohanan. Kasya pala sa isang pahina ang buhay ko kapag tinanggal ko ang mga expectation na ginawa ng ibang tao para sa akin. Kinabukasan agad binaliwala ni Ma'am ang concern ko. Sinabi niyang normal lang daw sa adulthood ang paminsan-minsang clerical friction at iginiit niyang hindi kayang baguhin ng isang delay ang direksyon ng buhay ko. Tinanong naman ni Dad kung bakit ko pa raw iniisip ang paglipat gayong kailangan ng pamilya ang pagkakaisa. Pareho nilang tiningnan ang sitwasyon na parang ang simpleng inconvenience ay katumbas na agad ng sakuna. Ang paraan nila ng paggamit ng emosyon ay humaharang sa kahit anong lohikal na pag-uusap. Doon ko naunawaan na walang argumento ang kayang lampasan ang depensibong ugali nila tuwing lumilitaw ang usapin ng independence. Tahimik lang na nakamasid si Nadine mula sa malayo. Nakinig siya nang hindi nagbibigay ng kahit anong komento. Ang katahimikan niya ang nagpapanatili ng immunity niya at ang immunity na iyon ang lalo pang nagpapatibay sa matagal ng mito tungkol sa kanya. Matagal ko nang tinigilan ang pag-asang mananagot siya. Namatay na ang expectation na iyon ilang buwan na ang nakalipas. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang gumawa ng lease application. Ang simpleng pagtatype ko ng legal name ko sa mga kahon ng form ay pakiramdam na parang deklarasyon hindi pakiusap. Hindi ko itinuring ang desisyong iyon bilang pagtakas. Itinuring ko ito bilang recalibration ng buhay ko. Hindi man masusolusyonan ng paglipat ang lahat ng emosyonal na tensyon, matatapos naman nito ang financial extraction na matagal nang hindi na maihiwalay sa konsepto ng pagmamahal. Pinili ko ang pagtatapos kaysa pagtitiis at tumanggi akong humingi ng tawad para sa desisyong iyon. Makalipas ang isang buwan, tuluyan kong itinigil ang recurring transfer nang hindi ipinapaliwanag ang dahilan at pinanood ko kung paano napalitan ng katahimikan ang routine na napakatagal nang bumaluktot sa bawat ideya ko tungkol sa responsibilidad. Ang pagkawala ng transfer na iyon ay lumikha ng financial vacuum sa loob ng bahay ng mga magulang ko. At iyon ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng disruption nang walang kahit anong babala. Sinubukan ng nanay ko na manatiling kalmado habang nag-aalmusal kami na parang walang nagbago pero paulit-ulit niyang sinusulyapan ang mesa sa kusina para sa kumpirmasyong hindi kailanman dumating. Ang tatay ko naman ay pabalik-balik sa hallway na may halatang pag-aalala na pilit niyang tinatakpan bilang pagkainis habang si Nadine ay nagkulong sa likod ng sarado niyang pinto. Hindi ako nagbigay ng reassurance dahil ang reassurance ay naging paraan na rin ng pakikilahok sa sistemang hindi kailanman nagtanong kung ano ba talaga ang gusto ko. Pagsapit ng ikalawang linggo, pilit kumikilos ang mga magulang ko na parang maayos pa rin ang lahat. Pinag-uusapan nila ang mga errands, groceries at mga maintenance appointment na paparating. Hindi ako sumasagot sa mga palihim nilang pahiwatig tungkol sa resources at obligasyon dahil alam kong anumang acknowledgement ay magiging daan para simulan nila ang pag-uusap na pakiramdam nila ay karapatan nilang buksan. Patuloy na lumalaki ang tensyon sa bahay nang walang malakas na sigawan o dramatic na away
at ipinakita nito ang isang katotohanang matagal nilang hindi hinarap. Ang pagkawala ng perang inaasahan nila ay nagsilbing salamin na pumilit sa kanilang makita ang bagay na hindi nila kailanman kinuwestiyon. Nagsimulang magpakita si Nadine ng uri ng pagkabalisa na hindi ko nakita sa kanya noon. Iniiwasan niya akong tingnan sa mata at bawat kilos niya ay tila naghihintay na may ibang magsalita muna. Sanay siyang nakasandal sa ilusyon na sa kanya nanggagaling ang suporta sa bahay at nang mawala ang katahimikan unti-unting nabunyag ang kasinungalingang iyon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nawawala ang dating kumpiyansa niya, pero patuloy pa rin siyang nagpapanggap na parang walang bahagi ng pagkatao niya ang nakadepende sa mga bagay na dati kong ibinibigay. Pinapanood ko siyang pilit inaayos ang tindig niya tuwing nagkakasalubong kami dahil alam niyang walang paliwanag na magiging kapani-paniwala. Matagal ko nang natapos ang lahat ng administratibong hakbang para makaalis. Sinuri ko ang rental application kasama ang leasing employee na si Howard at maayos niya akong ginabayan sa background checks at karaniwang papeles nang walang panghuhusga o hindi kailangang komento. Dahil sa prosesong iyon, naging malinaw ang timeline ko at dahil walang emotional manipulation. Ang desisyon ay naging simpleng logistical transition imbes na pagtataksil. Nangangailangan ang application ng identification, employment verification at references at wala ni isa sa mga iyon ang may kinalaman sa pamilya ko. Dahil doon, mas lalo kong naunawaan na hindi kailangan ng dramatikong pagtatapos para maging independent. Nang pirmahan ko ang final agreement kasama si Howard, hindi iyon pakiramdam ng rebellion o moral na paghihimagsik. Isa lamang itong transaksyon na nagbibigay sa akin ng pagkakataong magpatuloy ng walang-walang katapusang debate. Iniabot ni Howard ang folder ng mga kinakailangang dokumento at sa simpleng palitang iyon nakumpirma kong hindi ko na kailangang ipaliwanag kung bakit gusto kong tumira sa ibang lugar. Ang bagong apartment ay hindi simbolo ng pagtanggi sa pamilya kundi paglayo sa emosyonal na paniningil na matagal nang bumabalot sa buhay ko at mahalaga ang pagkakaibang iyon. Dahan-dahan kong sinimulang ihanda ang mga personal kong gamit. Tinupi ko ang mga damit ko, inalis ang mga personal na files, binura ang mga lumang paalala at inilagay ang toiletries ko sa isang travel case. Hindi ako nagdadabog ng cabinet o gumagawa ng eksena dahil ang drama ay gantimpala para sa mga taong naghihintay ng reaksyon. Ang tahimik na pag-alis nang walang paliwanag ang nagpapanatili ng neutralidad na gusto ko. Napansin ng mga magulang ko ang pagbabago pero iniiwasan nilang magtanong ng direkta dahil ang direktang tanong ay mangangailangan ng pananagutan. Dalawang magkasunod na gabi na tumambay si Nadine malapit sa hagdan. Naghihintay ng paliwanag na maaaring magsalba sa imahe niya sa loob ng bahay. Dumaan lang ako sa tabi niya nang hindi pinapansin ang inaasahan niyang sagot. Nagsimulang mag-usap ang mga magulang ko sa maiikli at puno ng haka-hakang mga pahayag. Nagtatanungan kung tumaas ba ang utility charges o kung dapat bang ipagpaliban ang isang appointment. Wala ni isa sa mga tanong na iyon ang direktang itinatanong sa akin. Pinanatili ko ang emosyonal na distansya dahil umaasa ang buong bahay na ang pakikilahok ko ang magpapalit ng discomfort nila tungo sa guilt ko. Nang tumigil ako sa pakikilahok, bumagsak ang discomfort sa mismong lugar kung saan ito nararapat. Natutunan ko na kayang baguhin ng katahimikan ang direksyon ng responsibilidad. Bawat araw na lumilipas ng walang paliwanag mula sa akin ay pilit na nagpapaalala sa kanila na hindi maaaring umasa ang financial stability sa pagtatago ng katotohanan. Hinintay ko ang sandaling babagsak ang pag-iwas nila at magiging komprontasyon ito. Hindi ko minadali ang prosesong iyon at hindi ko rin sinubukang pabilisin ang pagbagsak nito. Tinanggap ko ang paghihintay bilang bahagi ng pag-alis. Alam kong kapag dumating ang komprontasyon, tuluyan nitong sisirain ang anumang natitirang ilusyon tungkol sa ambag loyalty at sakripisyo. Hinintay ko ang sandaling iyon hindi bilang laban kundi bilang threshold. Inaasahan kong hihingi ng sagot ang mga magulang ko at inaasahan ko ring aasa si Nadine sa isa pang kasinungalingang makakapagprotekta sa imahe niya. Hindi ako naghanda para sa alinman sa mga iyon. Naghintay lang ako. Nang gabing iyon, hinarap ko ang huling argumento nang wala ng kahit anong pagkalito kung saan hahantong ang desisyon ko. Pumasok ako sa sala habang nakaimpake na ang purse ko sa loob ng kwarto ko
At ramdam ko ang bigat ng mga taon kung saan ang katahimikan ay itinuring na pagsunod. Napirmahan ko na ang lease ko. May susi na ako sa isang lugar kung saan walang gagamit ng obligasyon bilang sandata laban sa akin. At ang kalangan ko na lang ay isang huling pag-uusap na mag-iiwan ng malinaw na hangganan sa mga limitasyong itinatalaga ko. Nagsimula agad si Ma'am nang maramdaman niyang hindi na ako uurong. Tiningnan niya ang tambak ng mga sobre sa dining table at umiling na parang walang bigat ang problema. Sinabi ni Ma'am, "Counting bills lang naman iyan." Tumigil ka sa sobrang pagre-react. Ang tono niya ay parang pagod na siyang mag-alaga ng batang pasaway, imbes na kausapin ang isang babaeng matagal nang humahawak ng mga responsibilidad na hindi niya kailanman kinilala. Sinabi ko sa kanya na walang kahit ano sa mga sobrang iyon ang maituturing na maliit at wala rin sa desisyon ko ang nangangailangan ng pahintulot o pag-aproba nila. Nagkunwari siyang hindi ako narinig sa katumalikod papunta sa lababo para banlawan ang isang baso na para bang kayang patahimikin ng simpleng gawaing bahay ang isang totoong pagtutol. Mas gusto ng tatay ko ang mas matinding paraan. Itinuwid niya ang mga balikat niya at sinabi ang linyang pinaniniwalaan niyang may autoridad. Sinabi ni Dad, "Ang kapatid mo nagpapadala ng ₱5,000 bawat buwan, tapos ikaw ang linta." Dahan-dahan niyang binigkas ang huling salita na para bang kapag inulit niya ito ay magiging katotohanan ang insulto. Hinintay kong matapos siya bago ko tinanong kung nakakita na ba siya kahit minsan ng bank record na may pangalan ni Nadine. Tinitigan niya ako na parang ako pa ang lumalabag sa sikreto ng pamilya, imbes na itinuturo ko lang ang kasinungalingang pinili niyang protektahan. Nagsalita ako nang hindi nagtataas ng boses dahil ang kalmadong katotohanan ay sumisira sa palabas. Sinabi ko, talaga kung ganoon mula ngayon lahat ng bills sa kanya na. Biglang humarap si Mom mula sa lababo, dala ang mabilis at dramatikong galit na lagi niyang ginagamit kapag nakakaramdam siya ng banta sa kaginhawaan nila, at sinabi niyang kumikilos ako na parang walang utang na loob na bata. Iginiit niyang ang pamilya raw ay sabay-sabay na nagdadala ng mga pasanin. Iginiit niyang ang loyalty ay nasusukat sa sakripisyo. Iginiit niyang ang pagtatanong tungkol sa gastusin ay parang pagtataksil. Hindi niya kailanman tinukoy kung sino ba talaga ang sumalo ng mga pasanin, sino ang nagsakripisyo at sino ang nakinabang sa tinatawag niyang pagtataksil. Humingi ng pruweba ang tatay ko. Binuksan ko ang transfer records sa cellphone ko at inilapag iyon sa harap nilang dalawa. Bawat petsa, bawat halaga, bawat detalye ay galing sa sweldo ko. Walang naging reaksyon, tanging paghigpit lang sa paligid ng mga bibig nila. Saglit kong inisip na baka ang katahimikan ay magdala ng pagninilay, pero agad na umiwas si Dad. Sinabi niyang si Nadine pa rin daw ang karapat-dapat kilalanin dahil siya ang committed. Sinabi niyang siya raw ang anak na tunay na nakakaunawa ng responsibilidad. Sinabi niyang ako ang kailangang mag-mature. Tumingin ako sa may pintuan kung saan nakatayo si Nadine habang nakakrus ang mga braso niya sa dibdib. Matagal kong hinintay ang sandaling kokontrahin niya, kahit minsan lang ang kasinungalingang iyon, kahit pabulong man lang. Wala siyang sinabi. Sinabi ko, sabihin mo. Sabihin mo sa kanila kung nakapagpadala ka ba kahit minsan ng perang iyon. Sabihin mo kung may kahit kaunting bahagi ka sa credit na iyon. Gumalaw ang panga niya pero walang salitang lumabas. Sinubukan niyang ngumiti nang pilit, parang gusto niyang palabasing misunderstanding lang ito at hindi pagnanakaw ng pagkilala. Ang pag-aalinlangan niya ang nagsabi ng katotohanan ng mas malinaw pa kaysa sa isang pag-amin. Yumuko si Ma'am pasulong sa mesa at inutusan akong ayusin ang sitwasyon. Binalot niya iyon sa salitang duty imbes na manipulation. Sinabi niyang may obligasyon daw akong ibalik ang dating sistema at ipagpatuloy ang nakasanayang routine hanggang siya mismo ang magsabing maayos na ulit ang lahat. Sinabi ko sa kanya na wala akong utang sa kanila, kundi katotohanan. At ang katotohanan ay nangangailangan ng aksyon. Pakiusap ni Nadine na huwag ko raw palalain ang sitwasyon habang nangangako ng mga posibilidad na hindi naman niya kayang tuparin. Iginiit ng tatay ko na tigilan ko raw ang pagpaparusa sa pamilya. Sinubukan naman akong konsensyahin ni Ma'am,
gamit ang mga salitang may kinalaman sa pagiging ina na para niyang banal na kasulatan kung gamitin. Wala nang bigat ang alinman sa mga iyon. Naglakad ako papunta sa kwarto ko at isinara ang zipper ng maleta ko. Walang seremonya, walang paghingi ng tawad, walang paglingon pabalik. Nadaanan ko si Nadine sa hallway at doon lang siya bumulong na baka pwede pa raw naming ayusin ito. Sinabi ko sa kanya na matagal na siyang may panahon para ayusin ang lahat, pero ginamit lang niya iyon para pakinisin ang atensyong hindi naman niya pinaghirapan. Nakiusap siyang huwag akong umalis ng ganoon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Nang makarating ako sa front door, tinanong ako ng nanay ko kung balak ko raw ba silang talikuran. Sinabi ko sa kanya na inaalis ko lang ang sarili ko sa sistemang humihingi ng katahimikan kapalit ng pagtanggap. Lumabas ako ng bahay nang hindi naghihintay ng pahintulot. Ang hangin sa gabi ay pakiramdam na payak at totoo. Isinara ko ang pinto sa likod ko habang alam kong minsan dumarating lang ang malinaw na katotohanan pagkatapos mong tuluyang umalis. Makalipas ang isang linggo, tiningnan ko ang lahat mula sa ibang uri ng kalinawan. Nagising ako sa bago kong apartment na magaan ang paghinga. Kalahating bukas ang blinds at ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumuguhit sa sahig habang nakakagalaw ako sa makitid na hallway nang hindi kinakabahang may boses na magtatanong o huhusga kung saan ako pupunta. Nagtimpla ako ng kape, hinintay kumulo ang takure at naramdaman ko ang kakaibang katahimikan na bumalot sa mga balikat ko. Walang humihingi ng paliwanag, walang kailangang pag-usapan o pagtalunan. Umiiral ang espasyong iyon dahil pumirma ako ng lease at gumawa ng planong para talaga sa sarili ko. Sinuri ko ang personal kong gastos hindi bilang isang digmaan, kundi bilang simpleng impormasyon lang. Tugma ang mga numero sa kinikita ko, sa gusto kong itabi at sa gusto kong ipunin. Hindi na ako nabubuhay sa sistemang ginagawang debate tungkol sa loyalty ang bawat desisyon tungkol sa pera. Kapag may bagay na mas mahal kaysa inaasahan, ina-adjust ko iyon nang hindi naghihintay ng emosyonal na pahintulot. Kapag may bagay na pakiramdam ko ay hindi kailangan, inaalis ko iyon. Ang kawalan ng mga akusasyon ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng balanse na matagal ko nang hindi nararanasan. Umupo ako sa dining table at pinag-isipan ang mga nakaraang buwan, hindi para muling buksan ang sugat, kundi para maintindihan kung gaano kabilis nababaluktot ang responsibilidad kapag tumatanggi ang mga tao na kilalanin ang sarili nilang boundaries. Wala na akong daladalang anxiety tungkol sa late payments dahil ang mga natitirang bayarin ay akin na lamang. Hindi ko na pinupunduhan ang lifestyle na pag-aari ng ibang tao. Hindi ko na pinoprotektahan ang reputasyong itinayo sa katahimikan. Nabubuhay ako sa loob ng financial perimeter na hinubog ng trabaho at hindi ng guilt. Sa loob ng linggong iyon, nagsimulang tumawag ng paulit-ulit ang mga magulang ko sa paraang halatang puno ng panik. Wala silang iniwang voicemail na kumikilala sa consequences ng nangyari. Ang tinatanong nila ay kung kailan ako babalik. Nagtatanong sila kung bakit biglang napakamahal ng ilang pangangailangan. Ang paraan ng pagsasalita nila ay nagbago mula sa entitlement tungo sa pagkalito. Hindi ako sumagot. Hinayaan kong voicemail ang tumanggap ng mga bagay na ayaw ko nang akuin. Hindi na dumadaan sa akin ang responsibilidad. Minsang nag-message si Nadine. Maikli lang iyon at ang tono niya ay pilit na gustong magmukhang patas ang sitwasyon na parang pareho lang kaming biktima ng isang hindi magandang pangyayari. Nagsalita siya tungkol sa timing at understanding. Sinabi niyang nahihirapan daw siyang magplano dahil sa ilang gastusin. Hindi niya binanggit ang katotohanang ang imahe niya ay nakasalalay sa isang kasinungalingan. Hindi niya tinanong kung kumusta ako. Hindi niya kinilala ang lahat ng natanggap niya sa loob ng maraming taon nang wala man lang siyang iniambag. Binasa ko ang mensahe, ibinaba ang cellphone nang nakataob at hindi sumagot. Ang katahimikan ay naging isang malinaw na mensahe. Bumili ako ng maliit na set ng shelves, binuo iyon gamit ang screwdriver na nakalagay sa murang plastic envelope at inayos ko ang mga libro sa dalawang hindi pantay na hanay. Naging grounding para sa akin ang simpleng prosesong iyon. Pumili ako ng kutsyon na walang nakadikit na opinyon ng ibang tao. Inayos ko ang closet ko na may pakiramdam ng tunay na privacy. Pumapasok ako sa trabaho, umuuwi,
at hindi na naghahanda para sa isang panibagong argumento. Ang pagkawala ng emosyonal na pagbubuwis ay pakiramdam na parang oxygen. Kapag dumarating ang gabi, nagluluto ako ng pasta nakikinig sa mahinang ugong ng trapiko at unti-unting nauunawaan na ang distansya ay hindi katumbas ng abandonment. Isa lamang itong pagtanggi na makilahok sa sistemang humihingi ng pagsuko ng sarili. Hindi ko kinamumuhian ang kahit sino. Hindi ko kailangan ng paghihigante. Tinanggap ko na ang mga adultong tumatangging managot ay kalaunan ding matututo kapag naramdaman nila ang tunay na consequence ng walang filter. Aral nila iyon para pagdaanan, hindi akin para ipilit. Nagtapos ang linggo ko na may tahimik na katiyakang matagal ko nang hinahanap. Kaya ko nang tumanggi sa kontak ng walang guilt. Kaya ko nang ituon ang atensyon sa sarili kong mga goals. Kaya ko nang protektahan ang bunga ng trabaho ko nang hindi humihingi ng tawad. Kaya ko nang mabuhay nang hindi kailangang magpanggap ng debosyon para lang matanggap sa loob ng isang bahay. Ang financial boundaries ay hindi anyo ng pagtanggi. Isa itong pagpapatunay na may hangganan ang pagod at trabaho ng isang tao at ang autonomy ay pinaghihirapan. Kapag ikinabit ng mga tao ang obligasyon sa kita mo, ginagawa nilang anyo ng pagsisilbi ang pagtulong. Ang tanging sustainable na posisyon ay ang malinaw na pag-unawa kung ano talaga ang sa iyo. Ang pagtangging suportahan ang denial ng ibang tao ay hindi kalupitan. Isa lamang itong neutral na paraan ng pagpreserba sa sarili upang maibalik ang responsibilidad sa tunay nitong may-ari. Salamat sa pagbabasa ng kwentong ito at sa pananatili hanggang sa huli. Pinahahalagahan ko ang oras, atensyon at pasensyang kailangan para samahan ang turning point ng isang tao nang walang panghuhusga. Kung may bahagi rito na tumama o nakarelate ka, maaari mong ibahagi ang pananaw mo sa maayos at magalang na paraan. Kung hindi ka sang-ayon, magsalita ng tapat pero huwag manghusga. Ang layunin nito ay pag-unawa, hindi pagpaparusa.